Hi guys, this is Clarice, ang inyong content creator and aspiring vlogger ng Camarines Norte. Woo! Walang shortcut sa success, ang lahat ay pinagpapaguran at pinaghihirapan. Kaya samahan niyo ako sa bago na namang kaganapan sa aking buhay. Let's go! Hello mga bebs, ito na nga ang part 2 ng aking vlog. After nga naming magluto ng hulog-hulog, ang next naming inintindi ay itong gagawin naming balisuso. Bale, ito nga pala yung pinaghalong niyad-yad na saging at kamoting kahoy. Nilagyan nga lang pala namin yan ng glutinous rice flour. Dahan-dahan nga lang pala yung paglagay namin yan para naman ma-well combined yung tatlong ingredients na nilagay namin. Bale, nag-add na rin nga pala kami dyan ng isang kanang evaporated milk. Yung nailagay nga pala namin na glutinous rice flour ay kalahating kilo lahat. Saka nga kami naglagay dyan ng asukal. Pag gagawa kayo ng ganito ay mas magandang gamitin nyo ay brown sugar. For the tansyan na nga lang pala yung ginawa namin dito pero hindi namin naubos yung kalahating kilong asukal. At saka nga namin yan nilagyan ng gata. Ito nga mga bebs, yung unang gata ng nyog o inaapod na liputok digdi sa Bicol. Super creamy na nga yan and super excited ako kasi first time ko lang din makakatikim ng balisuso na may halong saging. At ito na nga ang huling nilagay natin, ang buko. Syempre hindi natin yan pwedeng makalimutan. Naglagay rin nga pala kami dyan ng kaunting asin para pangbalanse ng lasa. At after nga nyan ay niready na namin ang mga kakailanganin para masimulan na rin ang pagbabalot kasi mag-aalasin ko na rin ng hapon. Ganito nga ang pagbabalot nyan mga bebs. Syempre hindi ako marunong kung paano yan balutin kaya naman ay nagpaturo ako kay tita. At nung feeling ko nga ay marunong na ako, ay tumulong na rin ako sa pagbabalot para mas mapabilis yung ginagawa namin. O diba? Basic. Ipinagpatuloy nga lang pala namin yung pagbabalot hanggang sa maubos. Akala ko nga ay susobra to sa paglulutuan namin pero sakto lang naman. O diba? Parang sinukat. Wow! Bago nga kami matapos niyan ay nagpainit na rin ng tubig. I-steam nga namin ito at kailangan kumukulo na ang tubig bago namin isalang. Mag-aalas 6 na nga pala kami natapos magbalot niyan kaya naman agad-agad na namin itong isinalang. Bali kailangan nga pala itong steam ng 1 oras. At habang ang inaantay maluto yung balisuso, tingnan nyo naman guys, napakaganda ng sunset dito. Napakapayapa, sariwang hangin, walang chismosa. Hoy! Anyways, at ito na nga at gabi na, kaya ito si Kuya Moloydi ay nagbalat ng nyog. Medyo pricey nga ngayon ang mga nyog pag bibilin sa tindahan, kaya magdadala kami sa bahay ng 3 peraso. O diba? Bawas gastos, makikita pa naman mga tao sa bahay. Inaantay nga lang pala namin dyan maluto yung balisuso, tapos uuwi na rin kami sa bahay after. Pagkatapos nga ng 1 oras ay luto na ang balisuso. Syempre nagtry muna kami dyan ng 1 peraso. Tinignan namin kung talagang luto na nga ito. Syempre para sure. At tingnan nyo naman mga bebs, ay super yummy. Ang texture nga nito ay malambot na sticky. At ang lasa nga ay maligat na masarap. Basta masarap. Yummy. Tama lang yung tamis tapos super creamy. And lasang-lasa talaga yung saging na Marianas. Pero hindi niya naman na-overpower ang lasa ng kamuting kahoy at ng glutinous rice flour. Basta super sarap niya. Super yummy talaga. Wow! I love it. Sarap. Dahil luto na nga ay hinangon na yan ni Jawa. Mas maganda nga na i-steam ang mga suman or balisuso para hindi siya masyadong labsak. Unlike dun sa pinapakuluan talaga sa tubig. At ayan nga dahil past 7 na ng gabi, magbabaon na lang kami nito dadalhin sa bahay. Ito na nga ang gagawin namin gabihan at almusal kinaumagahan syempre. Ayan and fast forward, nasa bahay na nga ako mga bebs, nakauwi na ako. Ayan and maraming salamat po sa lahat ng nanonood, nag-share ng aking video. Hindi ko po kayo maisa-isa pero sobra ko kayong na-appreciate. Shout out po sa inyo.
At syempre, kain tayo mga bebs. Kung hindi pa nga kayo nakakatikim nito, ay gawin nyo na. Promise ko sa inyong, hindi nyo pagsisisihan. Super yummy talaga. Kung wala nga kayong saging na Marianas, ay pwede naman sigurong gumamit ng ibang alternative na saging tulad ng saba. Hindi nyo nga lang yung steps na ginawa ko para naman alam nyo kung paano gumawa nito. Pati nga pala pamangkin ko, sarap na sarap. At ayun nga lamang po for today's video. Kain po tayo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!